So ito mga sangkay, nakakatakot itong balitang to, no? Ang isang eroplano nakaraan, bigla na lamang po nakita natin mga sangkay na nahulog at malaking balita ito sa buong mundo at pinag-usapan mga sangkay dahil nga po sa matinding kinahinatnan. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.39 million subscribers na. Shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay. So ayun, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. Tingnan po natin itong report. At marami pong balita ito ngayon mga sangkay. Itong eroplano na nakita natin na bumagsak mga sangkay, nako, ang dami pong sumakabilang buhay. At bago po matapos ang taong ito, 2024, may pahabol pa po mga sangkay na malaking disaster, no? Ito po yun. Ang kalahati ng eroplanong ito, nawarak. Ang kalahati naman mga sangkay, sila po yung mga survivor. Ngayon, ang nakapagtataka kasi, may mga, ito po yung makikita natin. May mga tama po. Alam nyo na siguro, nagigets nyo na mga sangkay kung ano ito. Mga tama po ito ng bala. Ayan o. Ayon po kasi sa report, mismong Amerika ang nagsiwalat nito na ang nagpabagsak daw po dito ay walang iba kundi ang Russia. Nakakagulat, di ba? Russia daw po mga sangkay. So marami po ang nagpo-post tungkol dyan. Ano nga ba ang ginawa ng Russia? Ito ba ay napagkamalan nila? Itong mga sundalo ng Russia ay napagkamalan nila na ito ay drone from Ukraine? Kaya ganito ang nangyari? Ngayon mga sangkay, tingnan po natin. Ito. Marami pong gumagawa ng komento tungkol dyan ngayon. Kasi talaga nga namang ang tindi ng pangyayari. Did Russia shoot down an Azerbaijan Airlines? Yan. Nakikita po natin, ito po mismo yung actual video. Alright? Kung paano po ito nadali itong eroplano. Jet. On or about 8 a.m. local time, December 25th, 2024, in Yan. Ito po ay Azerbaijan Airlines Flight J28243. Baku, Azerbaijan, an Embraer 190 took off on a routine flight with 67 passengers and crew en route to Grozny, Russia. Never made it there. Said it crashed in Aktu, Kazakhstan. There were 29 survivors, and apparently they were all from the plane's tail So, set. 29 po ang nakasurvive. Buti nga may nakasurvive mga sangkay. Kasi yun po yung nasa buntot. Sila po yung hindi talaga nadali. Pero yung kalahati, nakakalungkot man isipin, pero sila po lahat ay pumanaw. Nahati po kasi yun sa dalawa mga sangkay nung lumapag. Sinubukan actually, nakailang ikot siya eh. Nakita ko sa video, nakailang ikot po yung eroplano mga sangkay. Sinusubukan po talaga niya na makahanap ng lugar na makakalapag. Pero no choice siya, doon na po sa isang disyerto nadali. But what happened between the takeoff and its eventual crash in Kazakhstan is kind of up for debate. Now, a few people have said that the plane was damaged by a Russian air defense missile. There appears to be some evidence to indicate that. O ayan, mga sangkay ha, may ebidensya. Ayan. Ito yung ebidensya na mukhang may ano daw, mga sangkay. May isang pag-atake na nangyari. Nung una kasi, ang kanila pong speculation, o kanilang haka-haka, ay posible daw po bird strike ang nangyari kung bakit nagkaroon po ng emergency landing. Sinubukan niya kasi mag-emergency landing. Pero nung nakita na po mga sangkay, yung iba pang mga ebidensya, ayan po, mayroon po talagang nakita mga sangkay. Ayan, no? Jet family that was introduced in 2004. And this is a safe modern jet. Also note that jets rarely just fall out of the sky. Usually accidents happen
when there is a change in conditions, when you're taking off or landing. Those are the two big times accidents happen. And a lot of times it's a result of pilots not following procedure, not mechanical error. Okay, para po sa inyong kaalaman, ang eroplano naman talaga, hindi po basta-basta bumabagsak yan. Hindi po basta-basta babagsak ang isang eroplano unless meron pong matinding problema, meron po silang error, yung mga, ano tawag dyan, mga sangkay, yung mga nag-aayos ng makina, nag-aayos ng mga, yung system sa loob, meron po silang hindi napindot, mga sangkay, doon lamang po nangyayari yung matinding problema. O di kaya, mga sangkay, kahit naman po mayroong matinding turbulence, hindi po yan basta-basta. Kung hangin-hangin lang, matinding weather, hindi po yan basta-basta mapapabagsak. Dahil hindi lamang po iisa ang makina niyan. May iilang makina pa, mga sangkay, I think, 2 o 3. I'm not sure, hindi naman po tayo expert sa ganyan, hindi po tayo piloto. Pero ayon nga po sa mga nakausap natin, na mga engineer ng eroplano, hindi lamang iisa ang makina. So, hindi basta-basta. That's why ang eroplano po ay pinaka-safe na transportation. Hindi po siya basta-basta, mga sangkay. Kaya nga, sa isang taon, halos wala o mayroon man isa lang, mga sangkay, nagkakaroon problema ang eroplano. Nagkaroon po ng pagpanaw ng iba. Yung iba, mga sangkay, nagagawan po nila ng paraan nagkakaroon ng emergency landing, mabilis. Pero, eto, mga sangkay ang nangyari. Ewan ko ba, ano man nangyari? Talaga bang inatake ng Russia? Keep that one in mind because the video I'm about to show you shows the plane pitching up and down. Now, the actual video is about 2 minutes long. Ayan. Ganda video. Ayan, sinusubukan niyo po Now, I actually looked up the weather conditions in Grozny on December 25th, and there was fog. But let's take a look at the route So, yung weather condition, mafog din po talaga siya. the aircraft flew, and this is from Flight Radar 24. Flight Radar 24 tracker loses track over Missitroni, which I'm probably pronouncing incorrectly, and it picks up the track again. Does and they retract the wing flaps so that you have more surface area at low speed. Pictures inside of the plane, you can see damage on the left. So, And ayan, it may mga also damage appears po sa some mga shrapnel sangkay. flew through the cabin and hit an overhead compartment on the right. Now, if we take a look at the outside of the plane, we can see the damage confirms this. This is the surviving tail section. The Ito yung natira, mga sangkay, no? Ito yung natirang part ng eroplano. Ito po yung mga survivor. plane is upside down. And in this video, you can see penetrations in the tail where it would have been on the left side if they turned it over. O, ayan, makikita nyo, mga sangkay, may mga tama po. So Mga was bala. it an attack? Now, some people on Twitter were saying that there was a Ukrainian drone attack on Grozny just as the plane was approaching. Maybe. There has also been some reports, and this came out of the Wall Street Journal, that the plane was at 25 minutes before landing at Grozny. That doesn't make much sense to me because this was only a 1-hour flight. And that would put it a little over half the way there. So you're not looking for threats coming out of Azerbaijan. You're looking at threats coming from the northwest. So we'll learn more about this as they pull the flight recorder data, which from what I understand has been recovered. Now, there is a video, and this video is new, it just showed up. It supposedly shows a Ukrainian drone attack going on in the Grozny region on the 25th. So, we know that Ukraine did attack Grozny with drones on the 25th. So, that is possible that a drone attack might have been going on while the plane was trying to land. Now, I also found that So, ibig sabihin, parang nagkamali po itong Russia at ang kanilang nadali, instead po na isang drone ng Ukraine, mukhang ang eroplano ang tinamaan, mga sangkay. So, ngayon, tayo na mismo ang mag-analyze, mga sangkay. Ano kaya ito? Ito mga tama po ng bala. Ayan o. Kasi ngayon, nagiging nagiging usap-usapan na po ito sa international. At alam nyo, pati po ang Amerika, nangingialam na ngayon. Gusto po nila malaman, mga sangkay, kung ano ito. At meron na po silang sinabi
na ayon sa kanila, Russia nga raw po ang may gawa sa eroplanong ito. Malaking kasiraan po ito ngayon sa Russia. Kung talagang mapapatunayan mga sangkay na sila nga po ang may gawa, naku, napakaraming buhay ang nadali dahil dito mga sangkay. Kung isa po itong error ng bansang Russia, ng pwersang militar nila. Well, nakakapagtaka lang, pero ano po ang inyong opinion? Then on the left side. Ayan po mismo yan. Ito po yung natira mga sangkay sa buntot. Ano po ang inyong opinion? Ito nga ba ay pag-atake ng Russia? Sila ba talaga yung salarin? Since mayroon po nga mga ebidensya ngayon na lumalabas, i-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Anyway, bago tayo magtapos, mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.